Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories. Magandang araw po sa inyong lahat mga kaibigan. Huwag kakalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated po kayo sa mga pinakabagong post ng inyong papa. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe. Ngayong araw sa Papa Dudut Stories. Papa Dudut Stories. Magandang araw sa iyo Papa Dudut at sa lahat ng mga masusugid na tagapakinig ng Papa Dudut Stories sa YouTube. Hayaan niyo pong itago ko ang tunay kong pangalan bilang pag-iingat sa pangalawang pagkakataon na makaladkad at may skandalo. Pero mas ginusto ko na rin pong isend ang story ko nang sa ganon ay maging babala sa mga babaeng lubos kong magtiwala sa mga jowa o sa asawa nila. Hindi po sa lahat ng pagkakataon ay anghel ang mga lalaki dahil minsan ay nadedemonyo din sila dahil maraming ahas sa sementadong gubat. Dear Papa Dudut, ako po si Josa, hindi ko po tunay na pangalan. Kapag sinasabing Josa, hindi ka basta-bastang iiwanan o ipagpapalit dahil sa lakas ng kapit mo at sa karisma. Kaya naman kahit sa code name na Josa ay maramdaman ko man lang sana na kahit kailan ay hindi ako kayang ipagpalit ng jowa ko na itatago na lang natin sa pangalang Berwin. Nagkakilala po kami ni Berwin sa shopping mall na pinagtatrabahuhan ko. Pareho po kaming promodizer, Papa Dudut. Mga 2 buwan na po ako bilang promodizer at sa klase ng trabaho na meron ako, kailangan na alisin mo ang pagiging mahiyain. Nang sa ganon ay magawa mo ng maayos ang trabaho mo na maibenta ang produkto na naka-assign sa iyo. Maganda ang incentives kapag masipag ka sa pagbebenta. Total ay laway lang naman ang puhunan at dyan ako magaling, Papa Dudut. Sa katunayan, kahit na anong produkto ang ipakita mo sa akin ay kayang-kaya kong ibenta. Bra, damit, panglinis ng kubeta at kung ano-ano pa. Sa araw na una kaming nagkakilala ni Berwin ay napagkamalang ko siyang customer. Kaya naman todo ako sa paglapit sa kanya para i-alok ang binibenta kong boxer short. Kuya Pogi, mas magiging pogi ka sa mata ng GF mo kung eto ang isusuot mo. Nakangiti kong sabi habang hawak-hawak ang boxer shorts na nakatokang ibenta sa akin. Tamang height, moreno, medyo payatin pero maganda at maamo ang mukha ni Berwin. Parang Christopher Martin ang datingan niya. Ang akala ko noon ay lalampasan na niya ako sa paglalakad. Tulad ng ibang mga customers na inalokan ko pero biglang napabalik siya. Paano mo naman miss na sisiguro na magiging ako lang sa GF ko kapag yan ang boxers ko? Nakangiting sabi ni Berwin sa akin. Ako naman, Papa Dudut, ay parang napaatras at namula sa sobrang hiya. Aaminin ko po sa inyo na kakaiba ang kagwapuhan ni Berwin sa malapitan. Siguro mga nasa edad na early 30s lamang siya noon. Ako naman, Papa Dudut, ay 22 years old. Kumbaga is kuyang-kuya ko siya. Ako naman, Papa Dudut, kung sa physical aspect ang pag-uusapan, ang sabi nila ay kamukha ko daw po si Joyce Cheng dahil sa pagiging Koreana beauty ko.
At dahil nga sa mga ginawang hirit sa akin ni Berwin ay napahiya ako. Kaya naman bigla kong pinantakip sa mukha ko ang boxer brief na hawak ko na mas lalo niyang kinatawa. Nakakatuwa ka naman, miss. Sa totoo lang applicant ako dito sa grocery sa ibaba. Sana makuha ko. Kailangan na kailangan ko kasi ng trabaho. Seryosong sabi niya. Ganun ba? Mukha namang tanggap ka kasi gwapo ka. Nadulas ako sa pagsasabing gwapo si Berwin, Papa Dudut. Wala na akong magagawa kundi ang pangatawanan ng mga nasabi ko. Bukod sa gwapo ka ay mukha ka namang okay magsalita. Kailangan huwag ka lang kakabahan sa interview. Sa isang iglap, Papa Dudut, ay naging instant friend ko si Berwin. Agad na pinag-usapan siya sa grocery sa first floor ng mga staff doon. Maging na mga sales lady sa second floor na kung saan ay naka-assign ako. Lahat sila ay nagwagwapuhan kay Berwin. Kaya naman inggit na inggit sila nang malaman nila na ako lang ang bukod tangi sa mga taga second floor ang nakakausap nito. Nagkataon lang, Papa Dudut, na una kasi kaming nagkakilala noong panahong nag-a-apply pa lamang siya. Salamat nga pala, Diyosa. Kasi pinalakas mo ang loob ko sa interview. Tama ka. Kailangan relax ka lang para mapili ka sa trabahong ito. Kaya lang mukhang marami pa akong kakaining bigas para maging kasing galing mo ko sa bentahan. Sana makaabot ako sa kota. At dahil sa mga sinabing yun ni Berwin ay napadalas na rin ang paglabas-labas naming dalawa sa tuwing break time o after ng trabaho para magbigay ako sa kanya ng mga tips kung paano gagaling sa pagbebenta. Naging open sa akin si Berwin na nagustuhan niya ako dahil sa cute at singkit daw ang mga mata ko. Talaga? Baka naman mata lang ang cute sa akin, ha? Nagbibirong tanong ko sa kanya. Hindi lang yung pagiging chinita mo ang cute sa'yo. Buong pagkatao mo ang nagustuhan ko sa'yo, Diyosa. Seryosong sabi niya. Sa pag-uwi namin ng sabay noon, Papa Dudut, mula sa trabaho ay hindi na pala ako nakauwi, kundi dumiretso na kami sa isang hotel. May nangyari sa aming dalawa, Papa Dudut. Walang pagdadalawang isip na pumayag ako na maangkin niya ang pagkababae ko. Masarap sa pakiramdam. Nakasiping mo sa kama yung lalaking nagparamdam sa'yo na espesyal ka at handa kanyang mahalin ng pangmatagalan. At dahil nga sa may nangyari sa aming dalawa, ay hindi na rin ako nag-atubili na pumayag sa gusto niya na magsama na kami sa iisang bubong. Nakatira si Berwin noon sa isang apartment na kasama ang kapatid niya. Kami ang tumao sa itaas samantalang sa silong naman ng bahay ang ate niya na may asawang sundalo. Papadudod si Berwin ang unang boyfriend ko. Siya din na nag-iisang lalaki na pinagalayan ko ng buong pagkatao ko. Sa pagsasama namin ng 3 buwan ay nabuntis niya ako. Simula nang lumaki ang tiyan ko ay si Berwin na mismo ang naunang nagparamdam na kailangan ko daw munang huminto sa aking trabaho sa mall. Berwin, mukha namang kakayanin ko kahit mga 3 months pa. Ang sabi ko naman sa kanya. Kaya kong kaya, Diyosa. Pero mas kailangan nating isipin ang kapakanan ng baby mo sa sinapupunan. Wala na akong nasabi noon kay Berwin bilang hindi pagsang-ayon. Tama si Berwin, Papa Dudut. Hindi ko dapat isaalang-alang ang kalusugan ko at ni baby kung ipagpapatuloy kong maging sales lady / promodizer. Nakakangalay din kasi ang maghapon na nakatayo ka na walang kasiguraduhan kung makakaupo ka kaagad. Sa paghinto ko sa aking trabaho ay madalang na ding umuwi sa bahay namin si Berwin nang nasa tamang oras. At dahil dito ay labis akong nakaramdam ng pag-aalala. Mukhang hindi ko yata kayang bantayan din ang bawat galaw ni Berwin. Ano kaya ang dahilan ng pagiging kakaiba ng mga galawan nito? Isang araw ay sinubo ko siyang tanungin kung bakit parang nag-iba na siya. Pero imbes na sagutin ako ng maayos ay nagalit siya sa akin. Bakit daw mas inuuna ko pang maging reporter sa pagtatanong kesa kumustahin ko siya kung okay ba siya sa maghapon daw niya na pagtatrabaho?
At dahil dito ay hindi ko na muli pang sinubok na magtanong. Natatakot kasi ako Papa Dudut na muli niya akong sumbatan na siya lang ang naghahanap buhay sa aming dalawa. Naiiyak na lamang ako Papa Dudut dahil po sa mga pangyayari. Hindi ko po kasi akalain na mag-iiba ang pakikitungo sa akin ng taong dapat sana ay aalagaan ako ngayong nagdadalang tao ako ng magiging anak namin. Mabilis na lumipas ang 5 buwan ay nabalitaan ko na lang na aalis na sa silong ang ate ni Berwin. Pansamantalang tutuloy muna si Ate Rosa sa malapit sa isang kampo kung saan ay naka-assign ng asawa niya. At dahil dito ay mababakante na ang silong ng bahay. Pero makalipas lamang ng 2 araw ay may kumatok sa bahay. Lori daw ang pangalan niya at hinahanap sa Ate Rosa at si Berwin. Si Berwin ang kumausap sa kanya. Ayon kay Berwin ay pinsang buo daw nila si Lori. At dito na rin daw siyang magtatrabaho sa Maynila. Wala namang kaso sa akin yon kung titira ang pinsan ni na Berwin dahil kina Ate Rosa naman ito titira pansamantala. Habang papalapit ng araw ng panganganak ko Papa Dudut ay pahirap naman ang pahirap ang sitwasyon ko. May kalakihan kasi ang tiyan ko at ayon sa OB ko ay malaki daw ang tsansang ma-CS ako. Wag naman sana dahil hindi namin kakayanin ang gasto sa panganganak. Hanggang dito lang sa lying in ang budget na meron kami ni Berwin sa panganganak ko. Isang hapon ay nagising na lamang ako mula sa isang malalim na tulog nang naramdaman ko na naghihilab na ang tiyan ko. Ang akala ko noon ay nasa tabi ko lang din si Berwin pero wala siya. Hinanap ng mga mata ko kung saan nga ba nagpunta ang lalaking yon kaya naman nagsisigaw na lamang ako. Mga 5 minuto na yata ako nagsisisigaw noon nang nakita ko na lang si Berwin na nagmamadaling daluhan ako. Ayon kay Berwin ay narinig niya ako mula sa silong ng bahay. Kinakausap daw niya si Lori tungkol sa magiging ambag nito sa renta ng bahay. Dalhin mo na ako sa lying in. Umiiyak na sabi ko. Sa awa ng Diyos ay nairaos ko ang panganganak Papa Dudut. Pero dahil na rin sa mga may kalakihan nga ang tiyan ko ay nahirapan akong manganak. Mabuti na lamang at malakas ang fighting spirit ko o pwede ko ring sabihin na takot ako sa laki ng maaaring bayaran namin sakaling ma-CS ako. Si Lori ang isa sa mga umalalay sa akin sa panganganak. Dahil dito ay naging close na kaming dalawa. Pinsang buo pala ni Lori si Berwin sa mother side nila. Yun ay ayon na rin sa kwento niya sa akin. Mabait at maasikaso si Lori Papa Dudut. Kaya naman kahit na maghapong wala si Berwin para dumiskarte sa pandagdag ng bayad sa mga nagastos namin, mula sa panganganak ko ay hindi ko naman naramdaman na nag-iisa ako. Dahil sinamahan nga ako ni Lori. Sa pagdaan ng mga araw ay hindi ko na madalas makita pa si Berwin. Lalo na sa mga panahong nagre-recover na ako sa bahay at nag-aalaga sa baby namin. Naiintindihan ko naman dahil yon sa trabaho niya. Pero ang inuungot ko Papa Dudut ay lagi itong inuumaga ng uwi na para bang wala siyang pakialam sa baby namin. Isang madaling araw habang mahimbing ako sa pagkakatulog ay narinig ko na lamang ang mahinang bulungan sa silong ng bahay. Pero hindi naman talaga yon ang dahilan para magising ako ng tuluyan. May pumasok kasi na liwanag mula sa silong hanggang sa itaas ng kwarto namin na nakapagpasilaw sa akin. Akmang tatayo na sana ako noon para sumilip sa butas ng silong nang biglang mamatay na ang ilaw. Nasanay kasi ako Papa Dudut na patay ang ilaw sa kwarto kapag natutulog. Kahit pa nga katabi ko si baby ay tanging maliit na ilaw mula sa lampshade ang nagsisilbing ilaw naming dalawa. Hindi lang po isang beses kundi madalas na nagigising ako sa hating gabi dahil sa ilaw na yon na nagmumula sa silong ng bahay namin. Pero agad din namang namamatay. Dahilan para ipagwalang bahala ko na lamang. Pero isang gabi kasagsagan ng tulog ko nang magising ako sa mahinang halinghingan na mula sa silong.
Ang ginawa ko, Papa Dudut, ay sinipat ko muna ang butas ng sahig namin para makita kung saan ang gagaling yung halinghing na yon. Mula sa mahinang halinghing hanggang palakas ng palakas. Sa pagsilip ko ay kitang-kita ng dalawang mga mata ko si Berwin na nakapatong sa nakahubad na si Lori. Kita ko din na baka sa pagmumukha ni Lori ang labis na kaligayahan. Halos mawala ako sa ulirat noon. Hindi kasi ako makapaniwala sa mga nakikita ko. Totoo ba ito? Nakatalik ni Lori si Berwin? Sa sobrang inis ko, Papa Dudut, ay binabaan ko sila. Halos may skandalo at nagising lahat ng mga kapitbahay namin noon dahil sa ginawa kong pagwawala. Dahil sa labis na pagkagulat ay hindi na nga nagawang makapagbihis pa ni Lori, Papa Dudut. Nakakumot lamang ito habang nasa sulok ng higaan. Si Berwin naman ang sumasalo sa lahat ng mga inahagis ko kay Lori. Pinsan pala ha? Yun pala babae ka nang kinakasama ko. Mga hayop kayo. Isa kang higad. Nagwawalang sabi ko sa kanya. At tulad nga ng sinasabi ko sa inyo kanina, Papa Dudut, ay naiskandalo na kami ng tuluyan. Nagising kasi ang mga kapitbahay namin dahil sa pagwawala ko. Agad nila akong dinaluhan at maging sila ay nagulat sa hubot-hubad pang si Lori at si Berwin. Umabot ang awayan at bangayan naming tatlo sa barangay. Nalaman ko mula sa kanilang pag-iimbestiga na hindi pala pinsan ni Berwin si Lori, kundi kabit niya ito na ibinahay sa silong pa mismo ng bahay namin. Halos pag-usapan kami ng lahat ng mga nasa barangay. Naglakas loob si Berwin kasi na samantalahin ang pagkakataong wala ang ate niya para doon isa katuparan ng plano na gabi-gabing sipingan ng kabit niya. Mga walang hiya, mga walang kahihiyan na ginagawa lang nila ang kalokohan nila sa silong ng bahay namin. Hindi man lang nila naisip na malakas sumiyaw itong si Lori para hindi ko marinig ang ginagawa nilang kalokohan. Sa ngayon po, Papa Dudut, ay hiwalay na kami ni Berwin. Mas pinili ko po na tumira muna sa bahay ng mga magulang ko. Dito ay wala po kaming second floor, wala po kaming silong. Pero mas kampante naman akong natutulog dahil alam kong walang sino man ang makapananakit at manloloko sa akin at sa baby ko. Ang mga huling nalaman ko kay Berwin ay doon pa rin ito nagtatrabaho sa mall na kung saan kami nagkakilala. Kaya naman sinumpa ko na rin muna ang magpunta doon para mamili. Ayaw ko na rin kasing makita ni anino niya at ng kabit niya na ipinakilala niyang pinsan. Wala na rin naging paramdam si Berwin na para bang wala siyang pakialam sa amin na mag-ina niya. Ang masakit lang, sa balitang nakarating sa akin ay doon na sila nagpupugad ng kabit niyang si Lori sa dati naming kwarto sa second floor. Biro pa nga ng dati kong kapitbahay na mas maganda daw kasi sa itaas. Kasi kung sa silong daw ay masisilip pa sila. Hanggang dito na lamang po, Papa Dudut. Sana po ay nagbigay ng babala ang kwento ko sa lahat ng mga GF dyan at mga asawa na nagtitiwala ng lubos sa kanilang mga kapartner. Hindi po masama na mag-imbestiga at magtanong-tanong kung may napapansin kayong kakaiba sa kanila. Hanggang dito na lamang po ang inyong ka-stories, Josa. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa
Dudut Stories. Papa Dudut Stories.